Ang hapon magsi-CR lang dapat ako, pero pagpunta ko dito, grabe naman yung nakita ko. Grabe, sa totoo lang, araw-araw naman kami magkasama. Pero gusto ko sa'yo sabihin, Ban, ang ganda-ganda mo talaga. Minsan lang ako mag-intro ng ganito, ibig sabihin talagang nagulat ako. Tignan nyo naman, parang nung teenager pa lang siya, nung nililigawan niya pa lang ako. Ay, nung nililigawan ko pa lang pala siya. Baka mapanood niya to, yari na naman ako, bakit ko ba nasabi yun? Ibay na nga natin yung usapan, okay na yun. Anyway guys, meron akong gustong i-share sa inyo ngayon. Sabi sa Psalm 120 verses 1 and 2, I took my troubles to the Lord. I cried out to Him, and He answered my prayer. Rescue me, O Lord, from liars and from all deceitful people. Malinaw dito ang sabi niya, may troubles. Ibig sabihin, sobrang dami niyang problema. Sobrang dami niyang pinagdadaanan. Sobrang bigat ng pakiramdam niya. Pero wala siyang sinabi dito na ginawa niya ng paraan. Diniskartehan niya, hinanapan niya ng sarili niyang solusyon. Ang sabi lang niya, marami akong problema at binigay ko kay Lord lahat yun. I took my troubles to the Lord. I cried out to Him at sinagot niya ako. Ikaw ba na nanonood ngayon? Kapag meron kang pinagdadaanan, anong una mong ginagawa? Lahat naman tayo may iniisip at malamang meron ka din ngayon. Ano sa tingin mo yung una mong naiisip o solusyon para makaalis ka dyan sa kinalalagyan mo? Isa sa mga sagot, mas gagalingan ko, masisipagan ko, mas magsasakripisyo ako. Pero alam mo din ba na kahit anong gawin mo, pabalik-balik lang yun, magiging paikot-ikot ka lang. Yung solusyon na mahahanap mo, hindi permanente, mawawala din. Kaya napakaganda ng verse na to kasi dito rekta ka kagad kay Lord. Hindi mo na inuuna yung sarili mong pananaw, sarili mong diskarte. Yung mga unang salita sabi dito, I took my troubles. Ibig sabihin, dinala ko kay Lord, binigay ko kay Lord. Kaya mo ba talagang ibigay kay Lord lahat ng iniisip mo at ipagkatiwala sa Kanya? And instead of worrying, keep on praying. Continue to worship Him, honor Him, and glorify Him in everything that you do. Kahit na sobrang gulo ng paligid mo, focus on Him. Give it to God. Kasi wala namang ibang solusyon kung hindi siya lang. And kung totoong-totoo sa puso mo na humble enough kang aminin na hindi mo na kaya, the Lord will answer you. Pero again, reminder lang din na kapag sinagot ka na niya at gumaan na yung sitwasyon na kinalalagyan mo, huwag mo na siyang babaliwalain at huwag ka na ring babalik sa dati mong buhay. Sana po ay malinaw at naiintindihan nyo ang message ng video na to.